isa talaga, kahit dalawa. Yeah. Kasi ano din kasi, kung sa tao ka hihingi din talaga ng advice is, ano din ba, hindi pa rin mabibigyan talaga ng Kasi pag may sabihan ka, hindi naman alam kung ano problema mo, ano po sitwasyon mo, wala pa rin. Oo. Kaya iba pa rin talaga na may ano ba, yung may babae dito na makakwentuhan ka. Kasi sabi nga, humingi ka ng advice sa mga pastor, humingi ka ng advice sa mga servant of God. Paano ko naman kakausapin si pastor? Ano namang maiano sa akin ni pastor, di ba? True, spiritual yan, maano ko ni pastor, ano niyan ako. Pero yung mga personal kung may na... babae dito, tapos may sa labas kayo magkwentuhan, marites naman yun. Yeah. Marites naman yun. May kasama ka naman dito na babae, kaso hindi mo rin naman hindi mo rin naman paglabasan ng mo. Tulad Di ka ba? ako nung punta tayo sa iyo, tapos sila ng marites na wapang tao, si Lydia, si Sima, at saka si Esmeralda, no? Si Josepa, girlfriend niya. Yun lang family. Ano lang. Alam ko naman na hindi lang ako yung may mga pinagdadaanan, but kayo din. And alam nyo naman din yung mga sitwasyon natin, sitwasyon ng bawat isa. Minsan is need lang din natin, need lang talaga ng bawat isa ng ng tulungan lang talaga. Yung yung pinaka talaga natin. Oo. Kumbaga, pakiramdaman ba tayo na okay pa ba si pastor? Okay pa ba tong mga young people natin? Yan, pakiramdaman tayo. Facebook eh. Gusto niya suicide, pero may nasabi mo, wag. Ibuha siya ng isang dong nagtando. Ay, inog siya. Kinabukasan niya. Kinabukasan. Lasing na siya. Ang suka niya. Nang sarap niya. Problema pa din. Ako din. Kasi kung true family talaga, kahit side ng family ko, hindi rin naman advices na hingi ako ng advice sa kanila na parang, bakit may family ka naman? Yan, puro babae naman pamilya mo halos, pero hindi pa rin sapat na hingi ka ng advice sa kanila kasi wala din namang may advice na sa'yo yun, anong sabihin nun, punta ka dito, o ganito tayo, ganyan. Wala, kasi hindi pa talaga sila, fully surrendered talaga. Kaya, kaya sabi ito yung balik ng pastor. Wala bahala, Lord. Ay nangangulugan na ang mga palataya ay hindi dapat Panginoon pakialam sa spiritual o hindi handa. Ngunit sa halip ay dapat maging alerto at matino sa pag-asam sa pagbabalik ni Kristo. Ano lang? Nagtulog ko nga sa amin pati kay Jamil. Yung kay Jamil naman, yung verse po ni Jamil. Kagabi po sa Zoom. Sa Zoom. Ni Buti nakakuha kayo ng link kagabi. sinend po kay Jamil ni Pastor Abigi. Hindi din ako makababa dito. Sobrang pagod na yun. Sakto yung sakto yung sulit. Ayun yung kagabi. Ang galing. Hindi ka nila po rin sabi sa akin. Dugtong. How to break fear and confuse. Ayan, kaya nga minsan, sa sitwasyon ba, pagka yung parang pinanghihinaan ka na, pero once na marinig mo yung teaching nila, mami, nila daddy, mabuhayan ka na naman na, ito, lang talaga to. Paalala talaga sa iyo. May ganun ba? Huwag ka nang malito, huwag ka nang madaming iniisip na iba. Ito, pagpokumasan mo to, parang ganun ba to? Hindi. Kung yung mga nangyayari Mas focus ka dito. Lahat yan. Baliwala lang yan. Diba parang nadindrain yung utak mo, nadindrain yung mga Tama rin kasi yung sinabi ni Pastor niya. Kasi kapag hihingi siya ng advice sa pamilya niya na without in the scripture, mahirap din yun. Mahirap. Magbibigay din kay namin kasi maybe siguro masasabi na ito, huwag ka nang gano'n kasi ka naman yan. So, every advice na hindi galing sa scripture, yan? Sablay talaga. Sablay pa rin tayo dyan. Kaya mas maganda na yung sinabi ng mga nila. Medyo may mga pagbasa ka lang ng Bible kasi Yan lang talaga maging comforter mo. Pero ba talaga, lagi na sa mo, wala kang paghugutan na sasabihan. oo. Kaya nga, mas maganda yung sinabi ko sa iba rin na may masabihan siya na kasi sa atin din naman mga lalaki tayo. Diba? Sa lalaki kasi iba-iba parang wala ang Hindi nila... perspective ng bawat isa.
Huwag ka na rin, may Hindi mga naman alam naman. Parang kasi, Basta kasi ng feelings ng babae sa lalaki. Parang kasi pag sa amin kasi mga lalaki, parang pag nagsasabi kami ng problema sa iba, Oo, sa isip namin walang pang-alam kasi yan. Diba pag Okay lang lalaki sila ka, kung walang makikinig sa'yo. tungkol ka. Kasi sabihin, pag lalaki talagang ang Diba pag lalaki ka, tapos kukwento mo sa kapwa mo lalaki, sasabihan ka lang yun, ay bahala ka yun daw, may problema din ako, parang ganun. Pero sa atin, mas ano din, okay din kasi ngayon, pinapastara, banat, ibigo ng pastara. Mga ganun. Oo, yun. Talaga pag maglindong kayo. Family niya ako yun. Oo. Family niya ako yun talaga. Sabi nga ni- teaching. ano sabi Kasi ni- once na pag nagkwento ko sa iba Pero sa ano labas, din kasi, sasabihin kumbaga sa babae talaga, kasi, "Mag-decide ka na, no?" Sabihin, para kasi sa babae, need ng ano ba? Need talaga ng merong talaga yung hindi naman sa hindi ko sinabing hindi nyo ako maiintindihan, but yung as a babae sa babae na parang parehas kayo ng ano ba? Oo, iba kasi yung ano eh, yung ganun ba? Kaya nga pag nag-ano ko kay Jay ba, hindi din siya makaano kasi lalaki, anong ano Pero nun? pag may masabihin kang babae, tapos yun din problema niya, yun, hugod ka ng iyak niya. Siguro, isang basong luwa yan. Di ba? Sabi naman, sabi ni Mami Kasi kagabi. sabi nung Yari na kay Mami, yari. sabi mo ano na, umapareho tayo. Iiyak na tayo para sabi ni Mami kagabi, lahat ng tagayao ay ising. Oo. Hindi takot. Yan. May ano man, Walay talawad. Oh, walay talaga. may ano man, may problema man, but naninindigan pa din no? Sa ano niya. Pero kaya kami galing yung kailangan, parang ginawa ko mga ano dyan. Yun lang family talagang ano, yung trust talaga. Pero yung pagsiyak mo, hindi sa iyo Hindi na. na pasok luwa. Hindi ang pag-iyak mo, hindi naman gano'n na ano. Gusto tubig ko sa katawan. Yung pag-iyak mo na talawan ka. Oo, yun nga. Ano yun? Yung ano ba, pag sinabi nilang magpahinga ka or parang need mo lang ng, hindi naman yung as in pahinga para, ano ba, yung parang, ito, wala na to, ano, tatalikod na to. Hindi ganun, need ba rin ng space, need ng pahinga, need ng ano ba, hindi ganun. Pero sa mga ano, hindi nila maiintindihan yun. Yun nga, sabi ng Panginoon, di ba, mas magandang iyak mo na lang. Di ba? Iyak mo na lang. Kaysa yung magpanggap kang matapang ka na kaya mo pa. Iyak mo na lang, makikita mo. Ano ba? Makikita mo umiiyak, mas maganda. Huwag ka kasing matakot, Ken. Ano ba matakot? Nakaano, Ken, nakaraan natin nakaraan, di ba? ayaw ka, Ken, bawal ka lang din si Ako Jawa. natatakot ko lang yung Panginoon. Hindi ka, hindi ba deserve sa buhay mo rin lang. Diba? Yun na yun. Takot. Basta yun yung aking family ha, ano lang talaga. Ang Panginoon talaga yung bibigay ng ano sa atin, ng totoong comfort talaga once na magtiwala tayo sa Kanya. Yan. Makikita, nararamdaman man din natin sa tao yung comfort, but sa Panginoon talaga yung tunay na ano, na hindi talaga sasablay. Ang talaga natin pinakaano natin comfort zone. So, ito. Sa Bible. Yan. Sa akin ito Basa. ano. Ito parang maganda to eh. Parang ito yung sinabi sa akin ko ni Mami. Blessing na. Blessing na to yung family of believing God. So, 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Amen. Ano to? Kumbaga dito sa Tagalogin na lang natin dahil maraming Tagalog naman tayo. 7. Sapagkat ang Espiritu ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahingaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So ano to eh, may nalaman din sa teaching kagabi ni Mami na ano. Ganito nga yun, ba? Ito nga yung verse na sinabi niya na, di ba nagtatanong siya ng verse na, anong verse yung lang, anong verse yung, ganito yung sinabi niya. Nagtatanong nga siya, di ba? Puro tanong siya kasi. 2 Timothy chapter 1 verse 7. So yun, ano na naman to, baga, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng Espiritu ng kahinaan, Espiritu ng katulagan, dapat binigyan niya tayo ng Espiritu ng katapangan, pagpipigil sa sarili, pagmamahal, ganun yung binigay sa atin ng Panginoon ng Espiritu. Kaya tayo ang nakakaranas ng parang may mga
Di naman natin maiwasan matakot. Pero hindi naman ibig sabihin na need mo ng space or need mo ng pahinga is mahina ka na. Di Na naman, parang, ano ka na. kumbaga hindi naman, kumbaga ano nga, siyempre, di ba? Tao lang din naman tayo, minsan talaga. Nandiyan na yung pagka-disappoint, nandiyan na yan, kumbaga, ano lang talaga tayo. At least hindi tayo ma-atras, di ba? At least hindi tayo tumatakbo kung ano may responsibilidad na binigay sa atin. Yun, hanggang sa ginagampanan pa natin yun, hanggang sa tinututukan pa rin natin yung ginagampanan pa rin natin yung mga binigay sa atin ng mga maguling. Bilang ano, diba, naglilingkod sa Panginoon. Alam naman natin na hindi talaga madali. Pero at least tayo, hindi tayo sumusuko. Diyan na yan yung mga problema, pagsubok. Sabi ng Panginoon na iiyak na lang natin yan kaysa takbuhan natin yung pangkuling natin ng sabi nila. Tayo, kasi alam naman natin na habang naglilingkod tayo sa Panginoon, nandiyan ay masaya, enjoy, magpapasalamat dahil marami na bago, sinanggap tayo sa Panginoon. Pero hindi pa rin natin, yun naman lahat, hindi pa rin natin makakailan na wala nang darating na pagsubok kaysa naglilingkod sa Panginoon, masarap na yung buhay. Kaysa naglilingkod sa Panginoon, okay na, stable na yung Panginoon. Sinabi nga, the moment na lalapit ka sa Panginoon, the moment na mas palapit din ang palapit Mas na. lalong atakihin ka ng kaagay. Kumbaga ano lang, at least tayo, no, tinatayuan natin yung mga tungkulin natin kahit pa paano nila. Hindi tayo nagpapatayin sa tao. Minsan natatakot, pero mas lamang na ngayon yung turo ng Panginoon. At lalo na yung meron tayong mga spiritual parent na tinuturo talaga sa atin kung paano labanan tong takot at paano labanan yung sarili mo na kung paano kontrolin yung sarili mo, diba? Tinuturo sa atin kung paano labanan ng mga ganitong spirito na hindi galing sa Panginoon. Kaya sobrang blessed talaga natin na andito tayo sa Diyos. Pero lang, kung may mga naranasan tayo, mga pagsubok, kung naranasan mo natin, kung nagdadalawang isip lang tayo sa mga tungkulin natin sa ngayon, at least, huwag talaga mananaig yung pag-atras natin sa ng Panginoon sa atin, diba? Kasi tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod, hindi talaga para paglingkodan din sa mundo na to. Kaya kung ano man yung natin, kung ano man yung binigay sa atin na trabaho ng Panginoon, gampanin talaga natin. Huwag na lang natin pansin yung mga problema na yun. Kasi kapag pinapansin yung problema, mas lalong lumalala, diba? Baliwalay na lang natin mga problema. Pero pag problema mapapansin sa'yo, Kaya mo na, iiyak mo na lang, di ba? Yung sobrang lala ng problema, sa mga yung problema lang kasi, Hindi, okay lang doon yun. yun talaga, no? Kahit panghinaan ka lang doon. Huwag mo lang ano yung... huwag mo lang sukuhan yung ano mo. Huwag mo hayaan yung sarili mo, magpaano ka sa takot, Hindi ang kanya ng sa kapangyarihan. kainahan ng Diyos, di ba? Kasi hindi na tayo binigyan ng Panginoon ng Espiritu ng gano'n, kaya alam natin kung anong Espiritu na dapat sa atin, yung Espiritu na nagmamanifest sa atin. Kaya ano lang talaga tayo, laban na ng laban kahit sobrang hirap. Laban na ng laban. Ano lang, banat na ng bana, di ba? Kahit minsan parang sobrang gulo na, kahit minsan parang hindi mo na maintindihan yung sitwasyon mo, pero at least alam mo yung patutunguhan mo sa mga ginagawa mo. At least alam mo, merong sa lahat ng plano mo, sa lahat ng ano mo, merong nag-iisang nananaig na may mas magandang plano sa buhay, di ba? Meron kang alam na isang solusyon, meron kang alam, parang binibigyan ka talaga ng assurance, di ba? Binibigyan ka niya na kahit minsan ilalagpasan natin, kahit minsan nakakalimutan natin magtiwala sa kanya, kahit minsan parang nagdududa pa tayo, pero habang tumatagal sa kakaganto natin, sa Bible study natin ngayong umaga, mas parang doon talaga, mas lalo natin naunawaan yung isa't isa, mas lalo tayo nagkakakilalaan sa ganitong paraan, at doon rin natin, ngayon rin natin natutunan yung lahat ng mga sinasabi dito sa Bible, sa papaliwanag natin ng mga ayos. Kaya, ano lang talaga tayo, kasi kung natakot ka, wala kang mangyayari. Ano mo lang, di ba ito? Out of break, fear, Bala tayo sabihin mo. Pwede yan. Pwede ba ito? Kasama yun.
Ano ba sabihin? Hindi lang to, no? Tinuro naman yun. Ayun yung sinabi. Kasi bakit isasabihin? So, diba, tama, ano? Ano naman yun? Sakto lang din kasi kagabi, parang kagabi yung tinuturo rin namin kung paano, how to break fear and confuse, diba? Kumbaga, paano talaga labanin yung takot at mapagdulugan natin sa buhay natin. Ang sinasabi ni Mami, yung number 1, sinabi ni Mami dito na ano, call it by name. Kumbaga, kung may mga nakakaranas mo tayo ng fear or confuse, rebuke lang daw natin. Tawag tayo, diba? Jesus name, ganun lang. Kung makakaramdam tayo ng takot, number 1 daw yung sabi ni Mami. Number 2 naman, replace it with scripture. Kumbaga, kumbaga drain na tayo, yung mga nakikita na lang natin, puro na kaguluhan, puro mga hindi tama mga pangyayari, diba? Kaya sinasabi na Mami yung tulong sa atin na replace it with scripture. Kumbaga, kung nakakaranas man tayo ng mga ganyan, mga pagsubok, magbasa lang tayo ng Bible, diba? Palitan natin na lang yung salita ng Diyos. At least tama naman kasi basta nagbasa ka ng Bible, diba? Pagkatapos nagbasa ng Bible, parang nililinawan ka eh, parang mayroong kapayapaan na ulit sa isip mo. Diba? Kung sakaling ganun, kung nadidrain mo yung mga utak natin, yung mga isipan natin, magbasa lang talaga tayo ng Bible. Parang refresh. Parang wala. Ito, number 3, use your prophetic voice, diba? Kumbaga, sa prophetic tayo, alam naman natin yung prophetic voice natin, diba? Yun, gamitin din natin yun kung nakakaramdaman tayo ng ganun, fear and confuse. At number 4, stay under covering sa mga spiritual parents natin, diba? Huwag lang talaga tayong lalayo, huwag lang talaga tayong mag-depart sa mga ano natin, sa spiritual parent natin, kung sabi sa atin, at tinuturuan tayo kung paano i-break yung takot at pagdudula. So yun lang, at least alam na natin kung paano labanan yung ganong pagkakataon, yung ganong mga sitwasyon. Yun lang, family, God bless po. Parang ano lang dito, sinasabi lang dito na kung talaga tayo matatakot sa mga bagay-bagay at sa mga sitwasyon na minsan magulo. And po, God bless. This afternoon family, ang sa akin naman po ay 1 Thessalonians verse 5, chapter 6. Tama pa to? So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. Sa Tagalog po ay, kaya nga huwag tayo matulog gaya ng ginawa ng iba, kundi tayo manatiling gising at maging mahinahon. Sa akin po ay, dapat lagi ka lang nasa focus ka lang lagi sa yung hindi dapat mawala yung maraming dumarating sa'yo na problema, katulad yan, daming nangyayari, di ba? Ang daming kakaibang nangyayari, may nasaan nangyayari kahit sobrang bigas na, sobrang na. Okay lang yun, paalala lang yun sa'yo, parang ganito pala yung kahirap, bago mo ganito pala yung pagdadaanan mo, okay lang. At least, hindi ka nawawala sa focus, hindi ka malalayo sa Hindi ka pa rin kasi sayang naman kasi yung kumbaga, dito ka na ang layo mo na pero malayo pa. Malayo pa yung dapat mong diba? Tapos, ang sabi rin kasi dito sa paliwanag doon, isang kayo pa sa mga katulad natin na naniniwala tayo sa kanya, parang niya yun parang isa rin yun sa mga kautusan niya, di ba? Lagi ka dapat alerto, lagi kang gising, maraming susubukan ka man, diba? Parang sasabihan ka na gawin yan kasi ganito rin yan.
may, anyan pa rin yung demons, yung, ano, yung maraming pipigil sa'yo, para hindi matuloy, hindi man maano yung mga ginagawa mo, o hindi ka man maano dyan, mapunta dyan. Marami pa rin nasasabi sa'yo yung tao, marami pa rin maano sa'yo yung iba na, look, bakit, ano diba, ano na yan, nagbago na yan sa SMS. Marami pa rin ganun sa iba, pero okay lang, tuloy mo pa rin yung ginagawa mo kasi para sa'yo yan yung ikabubuti mo, para sa'yo kasi diba, parang mas dyan ka komportable. Tapos, hindi naman ano yun eh, hindi naman walang kwenta yung ginagawa mo. Hindi naman, ano yan, may ano din yan, babalik din yan sa'yo, di ba? Kapag may blessing nga yan na babalik sa'yo, may kahulugan lang yung ginagawa mo. Siya na rin nagsabi niya, dito sa, meron pa sabi dito na ano, ay nangangulugan na, katulad na sinabi kanina, ay nangangulugan na ang mga nambataya ay hindi dapat maging walang pakialam sa spiritual, hindi yan ngunit halip ay hindi maging alerto at matino sa pag-asam sa pagbabalik ni Kristo. So sa pagbabalik niya pala, kailangan be ready tayo. Yun na yung sinasabi nila eh. Paano kaya pag nangyari nga yun, pag dumating na yung araw na yun? Paano pag bukas no, darating niya siya? Kasi hindi ka pa ready, hindi ka pa ano. Nangyari, may nakalimutan ka pang gawin, o kaya hindi mo pa nagagawa yung mga pinapagawa niya. Diba? Parang ano naman, parang may ano naman, parang pag-aalis tayo, parang kailangan, on time. Diba? Pag may lakad ka, kailangan may oras. Alis na tayo pas. May yung iba naman, kasi may mga ginagawa ko, may ano pa, iasikaso pa. Parang nahuli sila na ano, nawawala yung focus na ano. Pero at least nagagawa mo pa rin yung nakakapunta ka pa rin, nagagawa mo pa rin yung ano. Sunod pa rin yung ano. Pero at least, di ba, hindi ka nawala sa focus, hindi mo alam mo kasi kung mayroong event, saan talagang maging mo makalalang oras na nangyayari pa rin, pero kahit na pinipigilan ka o inaano ka. Kasi mga Pilipino talaga, di ba, yung Pilipino tayo, alam mo na yun mga talaga, Usapan ng 4, aalis ng 5. oo, pero pag doon ka sa mga army, sa mga ano talaga, sa mga nag-trade ka, talaga doon, yun na yun, hindi ka dumating na alis ka Kaya doon. tama lang din po yung ano, yung payo sa atin yung pastor, yung sinasabi niya yung pastor. Dapat ganitong oras, ready na kasi on time, ganito kasi yung oras natin na ano, alis tayo dito. Diba? Paalala sa atin. Kasi yung tayo kasi may iba-ibang ginagawa, di ba? Mali natin, si pastor, bago tayo umalis ng ganitong oras, tanghali o hapon man, si pastor nag-ano pa na may ginagawa siya, may meditate, ganun ba, di ba? Kailangan hindi natin nangyay si pastor. Tayo naman dyan, di ba? Pag nandito, pag may pinapagawa sa atin, may kailangan tapusin na agad natin ng ganitong oras para pagdating ng oras ng sinabi ni pastora, ready na tayo pumunta doon, umalis dito, naka-ready na lang, ganun. Parang pag-ano natin, pagpa-fasting nyo, parang sa pagpa-fasting nyo lang. Di ba, pastora, kailangan gantong oras kakayanin mo. Di ba sabi sa akin ni Pastora Bibi, sa abot sa fasting, dapat kakayanin mo kasi ganyan talaga yan. Sacrifice yan. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa parang sinasanay mo yung sarili mo pastor para dito babalik din yan sa'yo. Ibabalik din yan ng Panginoon sa'yo. Sabi niya, may blessing din yan ng Panginoon sa'yo pag ginawa mo yan. Kasi ano yan isa rin yan sa mga para makapag-focus ko ba, gano'n. Disiplina sa sarili. Control yourself, di ba yung sa'yo? Self-control. Control yourself. Mali siya ba talaga? Hindi ka mag-control sa ano. Kontrolin mo dapat. Hindi ito yun, iba may yun lang po sa akin. Maraming salamat po. Ang galing. Amen. Okay, praise the Lord. So, once again, blessed morning family. Those who are watching right now, be blessed in the land of the living. So, I would like to decree and declare that as you are watching right now, blessing and protection and declaration
of the servants of God shall come to pass over your life. So today, ang verse na isi-share ko sa inyo, nakikita dito sa 1 Thessalonians 5:14. So, diretso na rin natin ito sa 15. So, praise God. So, sabi dito, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad. Yun. Diyan. Yun na. Pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina, maging matiyaga kayo sa kanilang lahat. Okay, praise God. So, na. So, huwag ninyong 15, huwag ninyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa at sa lahat. So, praise God. So, praise the Lord. So, this word family, grabe ang encouraging dito. So, sabi dyan, so, yan, we need to encourage one another. Kung may mga pagkakamali, may mga pagkukulang sa ito, just encourage one another. Praise God. So, kaya nga sabi niya na pasiglahin ang mahihinang loob. Ayan. At pagsabihan ang mga tamad. Yan. So, in a proper way or in a right way na hindi masasaktan ng tao. Kaya nga, by the grace of God, the moment na magsiserve tayo sa Panginoon wholeheartedly, by the grace of the Lord, kaya nga noon, kung titingnan natin, kahit ang mga servant of God, ang hirap-hirap nitong gawin kasi madalas o paminsan-minsan, lalo na sa sinabi dito sa 15, sinabi dito na ito, huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Ito, you know what, family, the moment kung nasa maling prinsipyo tayo, ay malalaman natin kung nasa maling prinsipyo tayo kasi the moment na, di ba, the moment na yung tao, especially sa sinabi dito, na the moment na yung tao ay magkakaroon ng pagkakamali sa kanyang kapwa-tao, di ba, ay ang mangyayari niyan is, yun bang mga kasabihan sa mga sinaunang panahon na ibang taniman daw ng lubi, mga ganyang salita, tanong-tanong ng kawayan. Ang ibig sabihin ba na di pa saylo pero di kalimutan. Yung mga ganyang prinsipyo noon na kasi paminsan-minsan masasabi rin na tao na tayo yan, yung mga ganyang prinsipyo. Makakuan kita kay makasalat na lang ta. Di ba? Hindi makapagpatawad pero andyan pa rin yung pagtatanim ng yun andyan pa rin kasi yun nga yung prinsipyo, tao lang tayo. But remember, God give us the spirit of self-control, the spirit of forgiveness to forgive somebody na nagkakasala sa atin. Amen? So kaya nga, sabi niya, sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. So, yan. So ang magandang gawin niya is yan lang, to encourage us if someone nagpapaano sa atin, we need to forgive talaga, family. That is the principle of Christ. That is the, di ba, kung sasabihin natin, naniniwala tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon, kilala natin ang Panginoon, but kung hindi tayo makasunod sa salita ng Diyos, be careful. Amen? Because kung ganyan ang mangyayari, kung sinasabi nito, yan, magpagawa ng mabuti sa isa't isa, mag-forgive ka sa isang tao, dapat hindi, walang pagtatago, walang galit. The moment that you're releasing forgiveness, dapat lahat na yan. So, paano yan? Paano natin masasabi na nakapag-forgive tayo kung andyan pa rin yung code ng isang tao? So, meaning, that person is, I tell you, family, that person is not following Christ, but following the religion. Praise the Lord. So, sabi nga na, kaya nga may salita, kaya nga importante na bawat araw makapag-study tayo sa salita ng Diyos. Like, for example, ginagawa natin ngayon, our daily Bible study or daily devotion para ma-remind sa atin araw-araw yung salita ng Diyos na ito ang dapat gawin. Kasi, kasi ang tao, magkakamali ang tao the moment na wala yung salita ng Diyos. Amen? So, but the moment na yung tao ay tumatayo sa salita ng Diyos,
magkakaroon ng pagmamahal, love, peace, joy. That's the moment na yung tao ay hindi ka na makakapagawa ng mali sa kapwa mo tao kasi siyempre may self-control ka na, ano pa bang magagawa mo, di ba? So instead na, by the grace of God, pagdating natin sa daong, di ba, tinuturo sa ating the moment na pag medyo parang magalit, touch your head na lang para hindi ka na magkakasala or ano pa sa kapwa-tao mo. The moment na may mga mga pakiramdam na hindi tama, just rebuke yourself. Kaysa sa makapag tayo sa kapwa natin tao. Kasi sabi dito, yan, gumawa kahit anong kasamaan na ginagawa ng tao sa iyo, ang sabi sa salita ng Diyos, dapat gawin pa rin natin ang mabuti sa bawat isa, sa bawat lahat. Amen? So, kaya this word, family of the living God, it is very beautiful word. Grabe ang impact nito sa buhay natin. Hallelujah. So, ulitin ko sa pagbabasa. 1 Thessalonians 5:14-15, sabi dito, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong sa inyong pagsabihan ang mga tamad. Praise the Lord. So, yun, pag medyo may mga magpasasabi sa atin na ganyan, mga encouragement, yan, tanggapin din natin para at least mapasigla ng natin. Amen? So, yan, pasiglahin ang mga mahihinang loob. Yan. So, purpose of John, that is the main purpose of John, strengthen, save the lost, and strengthen the weak. Praise God. Sa mga mahina, maging, ayan, at kailangan natin ang gumagawa sa inyo ng paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. So, that is dito, family, ang mga verse na ito, kaya nga, sabi dyan na, sabi naman sa iba na Panginoon, just give thanks always to the Lord, maggalak lang palagi na yan, sinabi ng pastor, hindi naman sa hindi naman sa magiging happy ka sa panahon ng problema, but the terms is we are so blessed na may mga problema the moment as na maintindihan natin yung salita ng Diyos. Amen? So, all John family, we are so blessed na we are in the right connection, we are in the right interpretation, we are in the right frequency kasi totoo naman bawat sitwasyon. So yan, just give thanks to the Lord, magalak ka lang palagi na may mga sitwasyon. Well, alam ng Panginoon at alam na kayang-kaya mo yan lampasan na. Amen. So, I speak blessing over your life right now, family. And I pray na lahat ng mga itinuturo sa atin, yan, huwag tayong talagang lalabas sa itinuturo ng servant na Panginoon sa salita ng Diyos upang tayo ay makapagpatuloy sa pagsiserve sa Panginoon. Amen? So yan, sabi nga ni Pastora kanina, may mga problema lang talaga sa buhay. Yan. So, kailangan lang natin ng mga tao, be careful na magpasabihan natin sa mga problema na kasi hindi lahat ng masasabihan natin na makapag-encourage yan na galing sa salita ng Diyos. Amen? Only the Word of God can give you strengthen yourself sa buhay natin. Amen? Yan nga, we are blessed that we have the servants of God to encourage us, yan, para magkapagbigay kalakasan ng loob sa atin na magkapagpatuloy tayo sa pagsiserve ng Panginoon. Amen? So, praise the Lord family. God bless you all and thank you so much. Shalom to you, shalom. Aking bibigay sa susunod na magbibigay ng verses. Sa akin, ang pamilya sa akin po ay nasa Colossians 3:23. Whatever you do, work hardly as for the Lord and not for men. So, Tagalog po yan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yung talaga nito is, sana talaga yung paglilingkuran mo talaga yung Panginoon talaga yung sa puso mo at saka hindi yung tawa ka na rin. So, minsan natawa rin mo gano'n. So, diba, sabi na iba rin ang pag nasa Panginoon ko, diba? So,
Talagang ano yung talaga yung ano lang yung Panginoon. Yung alis sa Kanya. patingin siya pag tinapay doon? Gawin mo talaga ng Na? ano. Naglilingkod ka sa Kanya ng buong puso ka. Gawin mo talaga na Pwede ko lang talaga ang gusto kong mag-go na ano, magbago na. Yun lang yun po. Sabi ko po. Salamat po. Sige ko sa susunod po. So yun na yan, Judy. Ako nakakapinakas. So yun o. Siguro po yun, lalagyan ko ng ano, papaya. Blessed afternoon, family. So, ito po ang verse ko. So, sa Romans chapter 14, verse 12. So, then each of us will give an account of himself to God. Sa Tagalog is, kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya nga, huwag na natin husgahan ang ating kapwa. Sa halip, iwasan na natin gumawa ng mga bagay na maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Para sa akin, sinasabi dito sa verse na kung ano man yung mga pagkakamali na nakikita natin sa mga nakakasama natin tao, pamilya man natin yan, kaibigan, o kamembro man sa church, basta kahit kaninong tao na wag mong titignan kung ano yung mga mali nila, imbes tignan mo yung mga magandang bagay na nagawa nila para imbes na kahit kumbaga parang kung may mga malimang bagay silang nagagawa, pwede mo silang i-advise, parang ma-advisean mo na lang sila na tama nilang gawin kaysa ba husgahan or ano, dahil sabi dito sa verse na to, lahat daw na mga masasamang ginagawa ng tao ay babalik din daw sa kanya, parang ganun sa pagkakaintindi ko. Kaya kung, sabi nga, di ba, kung ayaw mo gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Hindi lang kumbaga, wag na tayo yung hahatol. Panginoong na bahala. Lord na bahala Sabi dyan. nga kanina na Tinitigan mo na. tayo siguro yung mga Ano ba kung barangay ng baso? Masikis ang barangay na? pasiglahin ng mga Lugar mahihina. Inos, Cavite. Merry Christmas. Yun na. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for your worship, Father, Lord, the living God. Thank you, Jesus. Ayan, so tapos na po tayo sa ating morning devotion. Hallelujah. So, we pray, we declare na sa bawat nakapanood or manonood po ng live po na to, na lahat po kayo is ma-encourage sa bawat verses or sa bawat salita ng Panginoon na na-reveal po sa araw po na to, and magkaroon po kayo ng kapayapaan, kagalakan, and pag-ibig na mula po sa Panginoon, na sa bawat sitwasyon is manatili po tayong nakatayo through the Word of God, and ang Panginoon na po ang bahala sa mga sitwasyon po na ipagpasa Diyos na lang po natin. Ayan, praise the Lord. So, thank you, family. Thank you for your watching. God bless you. Hallelujah, praise the Lord. God bless you. Ingat po tayong lahat sa araw po na to. Ayan, God bless sa mga lahat ng mga bumabiyahe. I speak protection over your life at sa lahat ng mga may mga pangangailangan. I speak blessing over your life. Lahat ng mga pangangailangan natin. Ayan, the moment na nagtitiwala tayo sa Panginoon, God will provide lahat ng mga kailangan natin. Ayan, kaya kung may kailangan po tayo, sa Panginoon po tayo lalapit para sigurado po at sigurado talaga na may may marireceive at marireceive talaga tayo. So, thank you, family. God bless you. Shalom, shalom, shalom.